So yun, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat mga kalingap. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po nagbabalik para sa isa na naman pong reaction na ating gagawin. Tungkol nga po sa pag-live ni Kalingap Rob na ito ay may planong pabahayan. Itong si Kalingap Edu bilang isa sa mga staff po niya na napaka-loyal naman po And napanood din po natin yung parang kasagutan ni Kalingap Edu sa kanyang live stream nung kagabi lang po yata yun, guys. And tingnan po natin kung ano po yung kanyang, kung tatanggapin ba niya o hindi. So yan guys, samahan po ninyo ako. And before that, nais ko po kukunin ko na po itong pagkakataon na ito guys para muling magpasalamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa aking munting channel po, dahil po sa pang-5 beses na sunod-sunod or for the 5th consecutive times ay nako guys, nakapasok muli tayo sa top 10 bilang isang reactor. So yan guys, maraming salamat po sa inyo. Hindi po mangyayari yan kung hindi dahil po sa inyo guys. So samahan naman po ninyo ako dito sa reaction na ito. So yun. Cause I don't give a fuck what you say. So nga, suportahan pala natin mga pabahay ng ating team. Yan. After kay Supermac guys, hulaan nyo kung sinong sunod kong papabahayan. After kay Supermac. At after naman kay Viancy, hulaan nyo rin kung sino yung susunod. Ay, grabe. Hulaan nyo po, sinong hula nyo? Sinong hula nyo po? After kay Supermac. Grabe. So, syempre, sa staff natin, sunod natin pabahayan, ay si Kalingap Edu. Ay, grabe. Ayun guys, grabe po At talaga nga namang deserving naman talaga po si Kalingap Edu para mapabahayan dahil siya po talaga yung, siguro siya na lang yung nag-iisang hindi walang nagagawang sabihin na natin na wala pa siyang nagagawang mali sa mga rules ng Kalingap po na pinapatupad. Siya po ay talagang napakataas at napakalaki po ng respeto po niya sa Matubang family, lalong-lalo na kina Kuya Val po Ate Edna and Kalingap Rob. Talagang minsan nga po kahit nagbo-vlog siya mismo sa kanyang sariling channel, pagka kinailangan siya, talagang iiwan niya yung kanyang ginagawa para sundin kung ano po yung mga naisipagawa ni Kalingap Rob sa kanya. So ituloy po natin guys. Naman tayo dyan, papabahayan natin si Kalingap Edu sa staff, guys. Grabe. Paik po ba kayo? Pabahayan natin si Kalingap Edu. Sa staff po yan Siyempre iba naman yung sa beneficiaries. Sa beneficiaries, di ko alam kung sino yung naka-next sa lineup, I-review ko pa. Ay, grabe. Wala pa pong bahay si Eds. Pati nga po bahay nila mama niya, di pa po tapos. Tama po yan guys. So, nakikita po natin yan, Bayan si Insan. Kasi pinsan ko naman baga. Si Supermac tapos na. So si Edo naman. Di po porke kasi kahit yan ay charity vlogger yan, may sinasahod yan, di pa rin naman po sapat na talagang makapagawa ng sariling bahay. Oo, kaya, pero kailangan mag-ipon, tiyaga. Kailangan magtiyaga. At syempre, ito yung part na sinabi ni Kalingap Rob po na talagang kinabibilibang ko siya kasi alam naman po niya kung magkano po yung kinikita ni Kalingap Edu. Alam niya rin na kaya talaga ni Kalingap Edu na magpatayo po na sarili niyang bahay. Kanya nga lang talagang, yun nga, kaya na sinabi ni Kalingap Rob na talagang pag-iipunan niya. Dahil compared naman po sa kinikita ni Kalingap Rob, magkalayo po talaga sila guys. Biro niyo po naman yung 3 million subscribers compared kay Kalingap Edu po So doon pa lang ay makikita niyo na kung magkano po yung revenue ni Kalingap Edu. And aside from sa mga sariling ipon ni Kalingap Edu po mula sa kanyang kinikita ay may mga beneficiary din po siya na kanyang pinagkakagustusan. Hindi naman po lahat na binibigay na ibibigay sa mga beneficiaries niya ay nanggagaling po sa sa mga sponsors.
gumagastos din po si Kalingap Edu mula sa kanyang sa kanyang sariling pera. So yun, nakakabilib at naiintindihan po yun ni Kalingap Rab po guys. So tuloy po natin. Kailangan din ng sponsor. Pero tayo, tutulungan natin si Eds, no? Mapabahayan doon sa lupa. Total, may lupa man na si Eds. Ay, galing, no? natin May siya. lupa na pala siya. Hindi man. So yan guys, grabe po at talaga may lupa na rin pala si Kalingap Edu, napakatsaga rin po kasi mag-vlog. So pakinggan naman po natin yung live stream kagabi ni Kalingap Edu kung ano naman po ang masasabi niya sa alok ni Kalingap Rab na yon dahil sa pagla-live nga po niya ay biglang merong nagtanong po na isang viewer tungkol nga po sa pabahay na yon at ito ang malalaman natin na sagot niya ngayon. Man, sa akin lang kasi parang ano naman, kaya ko naman eh. Hindi na Grabe. kailangan yung ganun. Doon na lang sa mga taong mas nangangailangan. Grabe guys, narinig po ninyo yun, no? Ulitin ko lang guys, kasi medyo mahina po yung boses ni Kalingap Edu. Ang sabi po niya is kaya naman daw po niyang magtayo ng sarili niyang bahay and mas dapat po na doon na lang ibigay sa mas nangangailangan. So ituloy pa po natin guys. Ay, di na kailangan. Pambihira. Anong next na pabahay yung pinagsasabi mo? Pinagsasabi niyo po. Di na kailangan. Itong mabigyan lang tayo ng opportunity para makapag-vlog ay malaking bagay na yan. Kaya okay na yan. Pambihira. Hindi ko yan tatanggapin. Ayoko nang di man kailangan. Grabe guys, narinig niyo po yung sinabi ni Kalingap Edu na hindi daw niya tatanggapin. Pambihira. Grabe po and yun nga, kagaya ng sabi niya ay kaya naman daw po niya. And guys, grabe, tuloy po natin. Sa kaya naman eh. Sa kung papabahayan ako, sa iba na lang. Yun. May bahay naman na kami. Sa bahay ng magulang ko, okay na ako dun. Pinapaayos ko na yun. So yun guys, grabe po hindi daw niya tatanggapin dahil yung mabigyan lang siya ng pagkakataon na makapag-vlog sa Kalingap. Napakalaking bagay na para sa kanya yun guys. So palakpakan natin si Kalingap Edu. Nakakabilib talaga guys. Hindi ko pa talaga ini-expect talaga na ganito yung magiging kasagutan ni Kalingap Edu sa napakagandang alok ng kanyang pinsan na si Kalingap Rab guys. Napakabihira na lang po ang ganitong klaseng tao na mas inuna pa niyang iniisip yung mga ibang matutulungan kaysa sa sarili niya. Grabe guys, saludo ako. Saludo po ako sa iyo Kalingap Edu. And sa iyo rin Kalingap Rab, saludo rin ako sa iyo dahil naisip mong pabahayan si Kalingap Edu po talaga grabe guys, napapabilib talaga ako kay Kalingap Edu. Lalong lumaki ang respeto ko po sa sa magpinsan na ito dahil iniisip nila pareho yung para sa kabutihan ng bawat isa. Guys, hindi ko talaga ang hirap makaget over sa pagtanggi ni Kalingap Edu. And sabi nga niya, may bahay naman daw po sila. Yung sa bahay ng magulang niya, okay na sa kanya yon at ipinapaayos na niya. Ang iniisip lang naman po kasi ni Kalingap Rab guys, gusto rin niya magkaroon ng sariling bahay. Si Kalingap Edu na mula naman po sa kanya, mula kay Kalingap Rab. So, grabe, hindi ko talaga ini-expect na talagang tatanggi po si Kalingap Edu sa kadahilanan nga po na hindi daw niya kailangan at marami pang iba na mas nangangailangan at kaya naman daw po niya. Grabe guys. Sana lahat ng mga lahat ng mga staff ni ni Kalingap Rab na mga vloggers na pag inoferan ay ganito rin ang magiging kasagutan. Dito na kayo mag-uumpisa guys ang pagtanggi ng mga ibang staff ni Kalingap Rab. Kagaya ni na Kalingap Ian, mga po dahil sila ay mga kasunod na po sa plano ni Kalingap Rab na pababahayan. Dahil sila nga naman po guys ay talagang kumikita rin sa pagbablog dahil yung palang isama sila ni Kalingap Rab sa kanyang sa kanyang grupo ay napakalaking
pagkakataon na po yon para makagawa naman po sila ng sarili nilang kabuhayan at pagkakakitaan. So yun guys, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa pagsama ninyo sa akin sa maiksing vlog na ito po, no? Ito muli ang inyong likod, Batang Elio, at guys, patuloy lang po natin suportahan lahat po ng mga proyekto ng buong Team Kalingap po, ano, sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalingap Rob po. So magkita-kita po tayo ulit guys sa aking susunod na upload. Mag-ingat po kayo palagi and God bless po sa lahat. Bye-bye.